Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Muli nandito kami po para maghatid ng salita ng Diyos sa inyo. And alam natin po na nalalapit na yung pagtatapos ng taong ito. And gusto namin na bawat isa sa inyo ay magkaroon ng pinagpalang taon. Pero paano nga ba po magkakaroon ng pinagpala at matagumpay na taon? Mamaya, sasabihin po namin sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin para maging pinagpala at magkaroon ng tagumpay ang inyong taon. Okay? So maghanda po kayo ng baso ng tubig nyo rin kasi mamaya pwede kayong sumabay sa prayer of agreement natin. And also, kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na magpunta sa ating service ngayong araw dyan sa main church natin. Saan man kayo may malapit na universal na pwede nyong puntahan. Meron tayong mga services para kayo ay tumanggap ng kagalingan sa inyong katawan at sa inyong kaluluwa. So, huwag nyong palampasin yung service na to. Lalong-lalo na kung ikaw na nagsasabi, Pastor, marami akong sakit sa katawan. May mga family member ako na laging nagkakasakit. May cancer, may diabetes, mayroong bukol, mayroong tuberculosis. Alam niyo po na may mga pangalan yung sakit mo, pero merong mas malakas na pangalan dyan sa sakit mo. And ito ay kayang labanan yung sakit mo na yan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. So, huwag niyong palampasin yung service and magpunta ka para makatanggap ka ng tunay na kagalingan mula sa Diyos. Okay? Magbabalik po kami after nitong kantang to at testimony na mapapanood po ninyo. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one, Father, Spirit, Son, the Lion in the Lamb, the Lion in the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy
my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hello po, ako po si Jenny B. Cuyuca ng UCK Gino Balinchis. Nandito po ako para magpapatotoo sa pamangkin ko po na nagkaroon siya ng karamdaman. Una po, pumunta po siya sa bahay, dinala po siya sa bahay kasi yung lupaypay na po siya, hindi na po siya kumakain, masakit ang sikmura, tapos sumusuka po. Ang ginawa ko po, minilagyan ko po siya ng holy oil, tapos pinagdarasal ko po yung sa ibabaw ng ulo niya, pinatong ko yung dalawang kamay ko, tapos pinagdarasal ko po, galit na galit po ako sa karamdaman na nagkaroon yung pamangkin ko. Sumunod po, pinainom ko siya ng holy water para yung pakiramdam niya ay gumaan. Sumunod na araw po ay naglabasan lalo po yung na tumutubo sa skin niya at yung lagnat din niya po. Pero sa sumunod din na araw po ay bigla na lang nag-dry at saka nawala. Totally healed po yung pamangkin ko kasi nag-dry na po yung ano niya at saka yung lagnat niya, hindi na siya dinadala doon sa doktor. Gumaling na po siya sa pananampalataya ko po na ginamit ko po. Maraming salamat po. Ilang tulog na lang matatapos na yung 2023. At tayo ay papasok na sa panibagong taon. Napakabilis po ng panahon, di ba? Kasi parang kahapon lang tayo ay pumasok sa 2023. Pero ngayon, ilang tulog na lang matatapos na itong taong ito at papasok na naman tayo sa panibagong taon. Di ba po? And tatanungin po kita, gusto mo po bang maging pinagpala? Gusto mo ba na magkaroon ng matagumpay na taon? Siyempre, ang sagot mo niyan ay yes. Lahat naman tayo gusto nating pumasok ng bagong taon na nagtatagumpay, pinagpapala, at higit sa lahat, meron tayong maayos na landas, tamang landas. And mismo po yung Biblia, yung magpapayo sa atin kung paano tayo magkaroon ng blessed na taon. Kasi iniisip ng mga tao na kapag kung gusto nating magkaroon ng pinagpalang taon, meron tayong parabang gawin na mga tradisyon. Which is, dito sa bansa natin, alam natin na ang dami nitong tradisyon kapag papasok yung bagong taon. Alam niyo yung mga tradisyon, alam niyo yung mga paniniwala ng mga tao. Diba? Halimbawa, ikaw daw ay maghanda ng mga bilog na prutas, magsuot ka ng mga polka dots na damit, di ba? Ano pa? Tumalon ka, at daming paniniwala. Magpaputok ka para maalis daw yung kamalasan. Pero ang totoo, wala naman po yun, hindi naman nakasalalay doon kung yung ating taon ay mabibless o kung yung ating taon ay hindi mabibless. Pero mismo yung Bible mag-a-advise sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa pagpasok ng panibagong taon. Okay? Masahin natin dyan sa libro ng Kawikaan, chapter 3, verse 5. I believe na familiar itong Bible verse na to sa inyo, especially sa English. And yung iba pa nga, itong Bible verse na to, nilalagay pa nila doon sa kanilang mga tahanan, sa kwarto, sa mga negosyo nila, at sa iba't ibang mga lugar nakikita ko itong mga Bible verse na to. Pero syempre, hindi na kasi dapat natin idikit yung Bible verse and hindi naman natin i-apply, idikit sa mga dingding at lagi nating nakikita. Pero pagdating sa pag-apply, hindi naman natin ina-apply.
Kasi ang totoo, ang salita ng Diyos ay epektibo. Ang promise ng Diyos ay epektibo at ito ay na-fulfill sa buhay ng mga tao na tumutupad ng salitang to, tumutupad ng payo na to. And dito sinabi dyan, basahin natin, sa verse 5 hanggang 6 babasahin natin. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. So unang sinabi dyan, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin magtiwala? Ang ibig sabihin ng magtiwala, isi-set aside mo yung mga bagay na alam mo, okay? Mga bagay na nakasanayan mo na, and then ilalagay mo yung iyong buong lakas sa Panginoong Diyos. Yun yung ibig sabihin ng pagtitiwala sa Panginoon. And sabi pa nga dito, at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. How many times na pumasok tayo ng bagong taon at tayo ay nanalig sa sarili nating karunungan? Ibig sabihin, dahil sa alam na natin yung mga gagawin natin sa taon, may mga plano tayo, may mga mithiin tayo, may mga goals, target, and nakadepende tayo doon. Para bang iniisip natin, malakas naman ako, marunong naman ako, may experience naman ako, so kaya ko na to. Itong taong to, kaya ko na to. Pero sabi dito na huwag tayong magtiwala, huwag tayong manalig sa sarili nating karunungan. Even though alam na natin, even though may karanasan na tayo, pero alam pa rin ng Diyos yung best para sa atin. So that's why, kailangan nating magtiwala sa Kanya ng buong puso. Amen? And sabi pa, verse 6, sabi sa verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Alalahanin daw natin ang Panginoon. So sa pagpasok ng taong ito, for I don't know kung ilan yung araw ng taong ito na papasok, maybe 365 or 366 days. Hindi natin alam. I don't know kung ano talaga. Hindi ko pa na-check yung kalendaryo. Pero kung 365 man or 366 days man yung araw ng bawat taon, every day, kailangan nating alalahanin ang Panginoong Diyos. Yes. Bawat paggising hanggang sa pagtulog. Kasi po, sabi ko nga sa inyo kanina, ang Diyos ang nakakaalam na ng kinabukasan natin. So, hindi natin alam kung ano yung magiging buhay natin sa 2024. Pero kung nagtitiwala ka sa Kanya ng buong puso, aalalahanin mo siya sa bawat araw, bawat oras ng buhay mo. Kaibigan, yung buhay mo ay hindi magiging talunan. Yes, hindi namin pinapangako sa inyo palagi na pag bagong taon, bagong buhay, pinagpala, matagtagumpay lahat ang dadanasin mo. Maybe, meron tayong mararanasang mga problema. Meron tayong mararanasang mga pagsubok. Diba? At alam na ng Diyos yun. Pero kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, nananalig sa Kanya, at inaalala natin siya palagi, okay? Pinupuntahan natin siya sa tahanan niya palagi. And konektado tayo sa Kanyang salita palagi. Sabi dito, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat. That's why i-guide niya tayo. Parang tour guide. Di ba? Kapag pumunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam, merong tour guide doon. And i-guide tayo kung saan tayo papasok, saan tayo dadaan, saan tayo pwedeng hindi dumaan. Ganun rin po yung Panginoong Diyos. That's why,
itong taong ito magiging pinagpala kung gagawin mo itong dalawang advice ng Diyos sa iyo. Magtiwala ng buong puso, and then alalahanin mo palagi ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Okay? So yan lang po yung gusto naming sabihin sa inyo. And I believe na yung Panginoong Diyos, kinausap kayo ngayon, and ito na yung gagawin mo sa 2024. Huwag natin pong, kumbaga, alisin ang Diyos sa buhay natin sa 2024. Kasi, ang totoo, siya naman yung kailangan natin sa buong taon. Diba? For example, sa holiday na to na mga darating, siguro nung nakaraang Pasko, itong bagong taon, marami kayong mga sinasamahan, marami kayong mga kaibigan, katropa, mga kapamilya, mag-anak na nagre-reunion kayo, nag-gather kayo. Yes o no? Pero alam natin na sa bagong taon, bawat isa sa kanila ay maghihiwa-hiwalay. Bawat isa sa inyo ay maghihiwa-hiwalay. So ang kakailanganin mo sa buong taon ay ang tulong ng Diyos, ang gabay ng Diyos. So ilagay mo palagi yan sa inyong isip. Okay? So pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos, and I hope na makita namin po kayo throughout this week. Magpunta kayo sa tahanan ng Diyos, and also lalong-lalo na sa ating night vigil. Kasi sa night vigil na ito sa 31 at 10 p.m. magiging pinagpala. Lahat ng taong pupunta, lahat ng mga tao na sa huling minuto ng kanilang taon, yung Diyos ang kanilang kasama. At sa pasimula ng taong ito, ang Diyos pa rin ang kasama. So piliin mo na magpunta sa tahanan ng Diyos sa darating na December 31 at 10 p.m. Okay? So, handaan nyo na po yung baso ng tubig nyo, and magpe-prayer of agreement na tayo. God bless you po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ngayon po, oras na para sa ating prayer of agreement. So, naniniwala ko na nakaprepare na yung bote ng tubig o yung baso ng tubig. Ipikit po ang iyong mga mata at kausapin natin ng Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos Ama, Diyos ng imposible at makapangyarihan. Panginoon, pumapasok po kami sa iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. At aking Diyos, itinataas ko sa iyo, Panginoon, itong bote ng tubig o itong baso ng tubig na hawak ng lingkod mo ngayon na kasama ko dito sa prayer of agreement. Basbasan mo ito, Panginoong Diyos, at punuin mo ng iyong kapangyarihan. Dahil at siya na sumasampalataya sa iyo, nagtitiwala, naniniwala, anuman yung problema niya, anuman yung kabigatan niya, na marahil sa mata ng tao ay wala ng solusyon pa, karamdaman, sakit, depresyon, kaisipan ng pagpapakamatay. Siguro ngayong oras na ito, kahit na ang mga tao ay nagsasaya dahil sa mga selebrasyon na nangyayari sa labas, pero siya siguro ay puno ng kabigatan, hindi makabangon sa higaan dahil sa karamdaman. But gamitin mo, Panginoong Diyos, itong tubig na hawak niya ngayon at yung kanyang pananampalataya, iyong parangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaibigan, ang iyong tubig ay binasbasan na. Maniwala ka at inumin mo ito na may pananampalatayang iniinom mo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, uminom ko po kayo sa tubig ngayon in Jesus' name. At sa pangalan ni Jesus, kung kaya mong mailagay ang iyong kamay sa iyong ulo o sa iyong puso, ilagay mo ngayon din. At ngayon din, inuutusan ko ang lahat ng karamdaman, ang lahat ng sakit, ang lahat ng kabigatan, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng negatibo't sumpa sa kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan. Ngayon din dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos, at sa pangalan ni Jesus, lahat ng problema lumayas ka ngayon din at huwag ka nang babalik pa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, my friend, bilang lingkod ng Diyos, pinagpapala kita.
tanggapin mo ngayon ang himala ng kagalingan, ng kalayaan sa pangalan ni Kristo Jesus. My Father, I also patuloy na ipinapanalangin namin ang lahat ng mga tao na nasa pananampalataya pa ng sakripisyo sa kampanya ng Israel. Kausapin mo sila, Panginoong Diyos, na magawa nila ng tama ang kanilang sakripisyo ayon sa hinihingi mo, Panginoong Diyos, at bumaba sa kanila ang pangako mong presensya, ang banal na Espiritu sa oras na ito. My friend, maging sigurado ka, ang pagpapala ay dumarating sa iyo ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen, mga kaibigan. Naniniwala po ba kayo? So, ikaw na naniniwala, you are blessed. Amen po. So, marami pa tayong mga programa. Magpatuloy ka at palagi maging konektado para ang iyong pananampalataya ay maging malakas. Ngayon, sa bawat simbahang universal, merong gawain ng Martes na kung saan ang focus ay tanggapin natin ang pangako ng Diyos ng kagalingan. So kung merong simbahang universal na malapit sa iyo, huwag kang mag-atubili. Pumunta ka sa mga gawain natin na ito. Okay? So ngayon po nais ko kayong imbitahan dahil ako po si Pastor Novelito ay ngayon ay nasa simbahan natin dito sa Cebu. So kung meron po kayong mga kakilala, mag-anak, kaibigan na nakatira sa Cebu, pwede po natin silang imbitahan. Ang ating simbahan po ay bukas or may gawain tuwing linggo, alas 10 ng umaga. Ang atin pong lokasyon ay matatagpuan sa may MCT Suites sa second floor at sa The Gallery. Ito po ay sa Don Julio Llorente Street sa may Capitol Site, Cebu City. Malapit lamang po ito sa may Fuente Circle Plaza sa likuran ng Robinson Cybergate. Handa po kami na tulungan ang bawat isa sa inyo. Makita-kita tayo pong muli. Pagpalain kayo ng Diyos.